Magandang araw po muli sa inyo mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay. Ako po si kapatid na Jerry Lapira at muli po nag-aanyaya kami sa inyo na samahan niyo po kami sa may kalahating oras ng palatuntunan ito. Nawa po ang ganitong mga palatuntunan ng Iglesia ni Cristo ay makatulong po sa inyong ginagawang mga pagsusuri upang katulad po ng napakarami ng mga tao nakinig, nagsuri sa mga aral ng Iglesia ni Cristo ay nalaman po nila ang katotohanan, kaya nagawa po nilang iwanan yung dati nilang reliyon at umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang isa nga po sa halimbawa nito ay si kapatid na Marlon Malyari, isang masiglang may tungkulin po sa Iglesia ni Cristo diyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Bangal, sa Distrito Eklesyastiko ng Zambales South. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Marlon J. Malyari, nakatala po rito sa lokal ng Bangal, distrito po ng Zambales South. Ang aking tungkulin ay nasa Iskan po ako. Ang pangalan po ng aking may bahay ay si kapatid na Jenaline Amigable Malyari at kami po ay may 3 anak. Ako po ay nakatapos ng BS Criminology, Licensed Criminologist. At kasalukuyan po nasa SBMA, Subic Bay Metropolitan Authority, ng Law Enforcement Department at ako rin po ang officer in charge ng Port Sentinel Branch. Ako po ay dating kaanib sa Iglesia Katolika. At ang madalas naman po namin ginagawa noon, yung pagpuprosesyon, pagpaparada ng mga santo at kami rin po ay madalas sa simbahan upang maging katuwang paglilinis sa kapaligiran ng simbahan. Nakilala ko po yung Iglesia ni Cristo sa mga kaibigan ko na madalas kumakasama sa paglalaro ng basketball. Isang araw, after namin maglaro, inanyahan nila ako na sumama sa isang bahay na may parang pagdodoktrina at akin naman po sila napaunlakan. Napaka-ayos, napakaganda at may kaayusan talaga. Makikita mo ang mga nandoon, mga kapatid na kumbaga may harmony nakita ko doon. At the same time, yung mga ibang naanyahan nila, hiwalay pa rin ang upuan. Doon pa lang makikita mo na may kaayusan talaga. Doon pa lang sa tahanan na yon ng pamamahayag o pagdodoktrina. Ang akin napansin doon yung isang ministro na Biblia talagang pinagbabatayan niya. Biblia talaga. Wala akong nakita na anuman narinig na kuro-kuro o sabi-sabi, kundi lahat ng sinasabi niya, binibigkas niya, ay galing sa Biblia. Naging maganda po ang impression ng pagkilala ko sa Iglesia. Pero wala pa po sa isipan ko na maging kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Sa patuloy na pag-aanyaya ng mga kaibigan ko, mga kababata ko, nakasama ko sa basketball, nakinig muna ako. Nakinig. Until such time, may pamamaraan pala ang pagtawag ng Diyos. Babagitin ko ba yung mag-uusig kami noon? May mga kapatid noon, dumadaan sila. Kulang na nga lang, saktan namin sila. Nandun yung pagmumura kung paano namin sila laitin. Pero never ko nakita yung galit sa kanila. Hindi nila kami pinapansin. Anong turo rito sa iglesia? Bakit ganun sila? Kumbaba. Samantalang wala naman na silang ginagawang masama. Pero kami, mga kabataan noon na maluloko, galit na galit kami sa kanila. Yun po yung mga pag-uusig na nagawa namin doon sa iglesia. Dumating po sa sandaling yun na inanyahan po ako na
pumunta sa mismong kapilya ng Iglesia ni Cristo sa Santa Ines, Mabalacat, Pampanga. Ang tatandaan ko na napakinggan na teksto ng ministro, ikumpisal mo sa Diyos ang lahat ng iyong kasalanan. Hindi katulad sa kinagisnan kong pagtuturo na dumaan pa ako sa tao, sa pari, upang siya magsabi sa Ama na hihingi ako ng tawad. Yun po ang nag-udyok sa akin na umanib sa Iglesia ni Cristo. At naunawa ko po sa panahon ng aking pagdodoktrina sa ako dinoktrinahan na ang paglilinis sa isang tao ay ang dugo ni Cristo. Na kailangan umanib ka sa Iglesia ni Cristo upang sa ganon mapasama ka sa mga idiligtas sa pagdating ng araw ng paghuhukom. July 27, 1991, nung ako po yung mabautismuhan, doon ko naranasan na ako'y pinatawag talaga ng lubusan ng Panginoon Diyos. May mga tao pa rin na umuusig sa Iglesia ni Cristo. Na ako rin ay dating manguusig na Iglesia ni Cristo. Akin kayong inanyahan, in-invite namin kayo. Makinig, magsuri, tingnan kung ano talaga ang tunay na Iglesia ni Cristo. Napakabuti na Iglesia ni Cristo. Wala tayong dapat sabihin ng masama laban sa Iglesia. Subukan nyo lang. Lahat naman mag-upisa yan sa pakikinig. Magsuri kayo. Hindi naman na porket pumasok kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo, nakinig kayo ng mga aral sa loob ng Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Yeah. Makinig lang po kayo. Magsuri. Upang sa gunon, makilala nyo po ng gusto ang Iglesia ni Cristo. Bilang isang ama ng sambahayan, maninindigan ako hanggang sa wakas. Wakas man ang akin ng kamatayan, o wakas ng sanlibutan. Maninindigan kami, ako at ang aking sambahayan, magiging Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming sinagawang interview kay kapatid na Marlon Malyari, at sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang programang ito pagkatapos na makapagpakilala ng aming himpilan. Ito ang INC Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan, himpilan ng Iglesia ni Cristo, sumasahimpapawid mula sa Quezon City. Nagbabalik po ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito, ipinaabot na po namin ang aming pagbati sa lahat ng aming mga kapatid sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo. Partikular po na binabati namin ang sambahayan ni kapatid na Marlon Malyari na kanina po ay ating na-interview. Si kapatid na Marlon po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Nabanggit niya nga po kanina, kasama siya sa mga nang-uusig noon sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subalit, dumating po ang pagkakataon na siya ay naimbitahan ng mga kapatid namin noon sa Iglesia ni Cristo at pinagbigyan niya po yung paanyaya ng aming mga kapatid. Nakatawag sa kanya ng pansin sa kanyang ginawang pakikinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo na ang mga kasalanan na kanyang nagawa ay hindi naman pala dapat na ikumpisal sa mga pari. Labagaan niya yon sa mga kalooban ng Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. At naunawaan din niya na para lubusang mapatawad ang kanyang mga kasalanan, hindi niya maiiwasan na pumasok, umanib sa tunay na iglesia. Ito nga po ang Iglesia ni Cristo. Sa pagkakataong ito, mga mahal po naming mga taga-subaybay, ay tatalakayin natin ang malimit na din pong naitatanong sa amin ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ng mga hindi pa kaanib dito, lalong-lalo na yung mga kaanib sa Iglesia Katolika. Tama daw po ba na ang tao na nagkasala ay magkumpisal ng kanyang mga kasalanan sa mga pare? Para po masagot yan,
ay alamin po muna natin, ano nga po ba yung tinatawag na pagkukumpisal na isinasagawa sa Iglesia Katolika? Meron po kami dito ang daladalang isang aklat na pinamagatang ang Aral Katoliko sa pahina 210. Ito po ay sinulat ng isang pare na si Enrique de Monde. Ganito ang kanyang pahayag, pakinggan ninyo ito. Ang konpesyon ay kawangis ng isang tribunal. Ang nagkukumpisal ay ang nagsasakdal sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang pare ang hukom na humahatol at naglalagda ng parusa. Ang sakramento ng pagkukumpisal ay lubhang kailangan sa lahat ng mga taong Katolikong gumawa ng kasalanang dakila at walang ibang paraan ng pagpapatawad ng mga kasalanang malaki sa isang binyagan kundi sa pamamagitan ng sakramento ng pagkukumpisal. Napansin niyo po sana sa paliwanag na ito ng paring Katoliko kung ano po yung tinatawag nilang pagkukumpisal. Ito anya ay isang konpesyon na kawangis ng isang tribunal. Yun anyang nagkukumpisal ay ang nasasakdal sa kanyang sarili dahil anya sa kanyang mga kasalanan. Ang pari naman daw ay nagsisilbing hukom na humahatol at naglalagda ng parusa. At sana napansin po ninyo, yung sinabi ng pare, lubhaan niyang kailangan nito sapagkat walang ibang paraan para mapatawad ang tao kundi sa pamamagitan ng pagkukumpisal. Mga mahal po naming mga taga-subaybay, ito po bang doktrina o aral ng Iglesia Katolika ukol sa pagkukumpisal? Ito po ba ay naaayon sa banal na kasulatan? Natitiyak po nating hindi. Sapagkat napakarami pong mga katotohanan na nakasulat dito sa Biblia ang sinasalungat nito. Ano nga po bang aral ng Biblia? Ang sinasalungat ng aral ng Iglesia Katolika ukol sa pagkukumpisal. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa Aklat ng Mga Awit 32:5 ng saling King James Version. Pakinggan po ninyo ito. I acknowledge my sin to you, and my iniquity I have not hidden. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the iniquity of my sin. Sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino, aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ikukumpisal ang aking mga pagsalangsang sa Panginoon at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Batay po sa mga katotohanang nakasulat dito sa banal na kasulatan, ang tao na nagkasala dapat na magkumpisal ng kanyang mga kasalanan sa ating Panginoong Diyos, hindi po sa mga pare. Ano po ba ang katwiran? Bakit sa Diyos dapat na magkumpisal ang mga taong nagkasala? Pakinggan ninyo at ganito ang patuloy na pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Dito po sa Aklat ng Mga Awit 51:1 hanggang 4 ay ganito ang maliwanag na pagtuturo sa atin. Ayon sa karamihan ng iyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinikilala ko ang aking mga pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin upang ikaw ay ariing ganap, pag nagsasalita ka ay maging malinis, sa paghatol, humahatol ka. Mga kaibigan, ito po ang banal na katwiran kung bakit tama lamang na kung tayo ay nagkasala, sa Diyos tayo dapat na magkumpisal ng ating mga kasalanan. Batay po sa pahayag ng lingkod ng Diyos na si David, labanan niya sa iyo
sayo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Hindi po ba totoo ito, mga mahal po naming mga taga-subaybay? Na ang mga paglabag at ang mga kasalanang ating nagawa ay nagawa natin yun sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya tama lamang po na sa ating Panginoong Diyos tayo magkumpisal ng ating mga nagawang kasalanan sa Kanya. Ano po ang ating maaasahan kapag ikinumpisal o ipinahayag natin sa ating Panginoong Diyos ang ating mga nagawang kasalanan? Pakinggan po natin dito po sa unang Juan sa 1, ang talata po ay 9, ganito ang ating mababasa. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Ano po ang tiyak na maaasahan natin sa Diyos? Kapag sa Diyos natin ikinumpisal o ipinahayag ang ating mga kasalanan, tiniyak na po ng banal na kasulatan, ipatatawad ng ating Panginoong Diyos ang ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga karumihan. Mga kaibigan, bakit nga po ba napakahalaga na mapatawad ang ating mga kasalanan? Tandaan natin sa marami na po nating pag-aaral, ang kasalanan ang naging dahilan kung bakit ang tao ay nahiwalay sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang basta nahiwalay ang tao sa Diyos, kundi tinakdaan pa ng ating Panginoong Diyos ang tao na nagkasala ng pagbabayad sa kasalanang kanyang nagawa at ang kabayaran ng kasalanan ay ang kamatayan. At kung aling kamatayan ang ganap na kabayaran ng kasalanan, ang pagkabulid ng tao sa ikalawang kamatayan doon po sa dagat-dagatang apoy. Subalit, kung meron man pong itinuturo ang banal na kasulatan, kung papaano lubusang mapapatawad ang tao sa kanyang mga nagawang kasalanan, pang sa gayon ay huwag siyang mahatulan pagdating ng araw ng paghukom, ano po ang itinuro ng mga apostol na dapat na matanggap ng tao para mapatawad siya sa kanyang mga nagawang kasalanan? Pakinggan po natin dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 2:38 ay ganito ang pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan. Pakinggan ninyo ito. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang itinuro po ng mga apostol sa ikapagpapatawad ng kasalanan ng mga tao ay matanggap ng tao ang tunay na bautismo. Maaari pong sabihin naman ng iba, sa amin din pong reliyon, meron din po kaming ginagawang pagbobotismo. Kaya mahalagang maunawaan natin yung mga taong tumanggap po ng tunay na bautismo na napatawad ang kanilang mga kasalanan. Saan po kaya natin sila matatagpuan? Pakinggan po ninyo at ganito ang ating mababasa dito po sa unang Korinto 12:13. Ganito po ang pagtuturo sa atin ni Apostol Pablo. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin o Malaya, ay binotismuhan sa iisang espiritu upang maging sangkap ng isang katawan at tayo'y umiinom sa iisang espiritu. Tandaan natin, ang tumanggap ng tunay na bautismo, sila po ay napasangkap o naging miyembro, kaanib ng isang katawan. Alin po itong isang katawan na doon napasangkap, naging miyembro o kaanib ang mga tumanggap ng tunay na bautismo? Pakinggan natin, dito po sa Kolosas sa 1, ang talata ay 18, patuloy na pagtuturo po ito ni Apostol Pablo. Pakinggan natin. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng
iglesia. Ang nag-iisang katawan po na doon napasangkap, naging kaanib, naging miyembro, yung mga taong tumanggap ng tunay na bautismo, sa iisang iglesia lamang po sila napabilang. Aling iglesia po ito? Iglesia na ang kanilang pinakapangulo ay ang ating Panginoong Hesukristo. Alin po kaya itong iglesyang ito na naroroon napasangkap, naging kaanib, naging miyembro, ang mga taong tumanggap ng tunay na bautismo? Biblia pa rin po ang sasagot sa katanungan natin yan. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa sa 20:28, salin po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino natin basahin. Pakinggan po ninyo ito. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang nag-iisang iglesia po na dito napasangkap ang mga taong tumanggap ng tunay na bautismo, napabilang po sila sa iglesia ni Kristo. Bakit po pagka ang tao ay napabilang sa tunay na iglesia ni Kristo, ay tiyak na mapapatawad ang kanyang mga kasalanan? Sapagkat ang tunay na iglesia nga po ito, ang iglesia ni Kristo, ang pinatutunayan ng Biblia na binili o tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Sa marami na din po nating pag-aaral, ang ating Panginoong Sukristo bilang tagapagligtas, ang siyang nanagot sa kasalanan ng mga taong kanyang ililigtas. Kaya siya namatay doon sa krus. Pero, tandaan natin, hindi po naiiba sa ating Panginoong Sukristo yung mga taong kanyang ililigtas. Sapagkat sa paglalarawan po, siya yung pinakapangulo at ang iglesia ang kanyang katawan. Kaya kapag ka ang tao po ay napabilang sa loob ng tunay na iglesia, itong iglesia ni Kristo, mapapabilang na rin siya doon sa mga natubos o nabili ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Sukristo. Ang katumbas noon, napatawad na sila sa kanilang mga nagawang kasalanan. At dahil sa napatawad na sila sa kanilang nagawang mga kasalanan, hindi na po sila kabilang sa mga taong mapapahamak, ibubulid doon sa dagat-dagatang apoy, kundi kabilang na sila doon sa mga taong papapasukin ng ating Panginoong Sukristo sa kaharian ng ating Panginoong Diyos doon po sa bayang banal. Subalit maaari pong itanong ito ng mga nakikinig at sumusubaybay sa amin ngayon. Paano po? Kahit kaanib sa iglesia ni Kristo, nakagagawa pa rin po ng mga kasalanan. Ngayon, mga mahal po naming mga taga-subaybay, kung ang isang kaanib sa iglesia ni Kristo nakagawa ng kasalanan, sino po ang dapat naman niyang lapitan para ipamagitan siya sa ating Panginoong Diyos at mapatawad ang kanyang mga nagawang kasalanan? Pakinggan natin ang pagtuturo po ng banal na kasulatan dito po sa unang Timoteo 2, ang talata po ay 5. Ganito ang maliwanag na mababasa natin. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, walang iba kundi ang taong si Kristo Jesus. Niliwanag na po ng banal na kasulatan na kung meron mang tagapamagitan ang mga tao sa ating Panginoong Diyos, nag-iisa lamang siya. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya napatunayan natin sa ating ginawang pag-aaral ngayon na ang pagkukumpisal ng mga kasalanan sa mga pari, labag po yun sa mga kalooban ng Diyos na nakasulat dito sa Biblia. Kung meron man dapat na pagkumpisalan ang tao ng kanyang nagawang kasalanan, dapat sa Diyos niya ikumpisal ito. At kung kailangan niya ng mamamagitan sa Kanya, sa ating Panginoong Diyos, nag-iisa lamang po ang tagapamagitan ng mga tao sa Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo. Nalaman din natin na upang ang tao ay lubusang mapatawad sa kanyang mga nagawang kasalanan, kinakailangang tanggapin niya ang tunay na bautismo. At ang tunay na bautismo, matatanggap lamang ng tao dito po sa loob ng tunay
na Iglesia ni Cristo. Ito po ang lubos na naunawaan at sinampalatayanan ni kapatid na Marlon Malyari. Kaya nga, nung mapakinggan niya ito at masuri niyang mabuti ang mga aral ng Iglesia ni Cristo, nakapagpasya po siya. Iwanan yung dati niyang reliyon, ang Iglesia Katolika, at umanib siya dito po sa Iglesia ni Cristo. Nawa po ay nakatulong ang ginawa naming paglalahad na ito ng mga kalooban ng Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri at loobin nawa po ng ating Panginoong Diyos na kayo po na nakikinig sa amin ngayon na hindi pa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dumating po yung panahon. Makapagpasya na rin kayo. Magkasama-sama tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Bago po tayo magtapos, inaanyayahan namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, buong galang at buong pitagan po kaming lumalapit sa iyo. Nagpapasalamat ng napakarami. Muli nagamit mong palatuntunan ito para maihayag ang iyong mga kalooban kung papaano po mapapatawad ang aming mga nagawang kasalanan at sa gayon mapapabilang ang tao sa mga makatitiyak ng pagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Nawa po ang mga katotohanan na kanilang napakinggan, ang halaga ng Iglesia ni Cristo. Nawa po'y maging daan na ito para lalo nilang alamin at suriin kung bakit napakahalaga na mapabilang ang bawat isa sa amin sa tunay na Iglesia ni Cristo. Panginoong Sukristo, kawaan mo kaming ipamagitan sa Ama. Pakiusap din po namin, patuloy na pagpalain kami na yung mga hinirang. Ama, higit po sa amin, pakipagpala mo ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Ang lahat ng ito, magalang na po naming ipinakikiusap sa tanging pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.